Hi guys! Welcome back muli sa aking FB page. At yun nga guys, nagpalit na nga tayo ng name ng aking page. Nagmula siya sa Ate She. Ngayon po is nasa G's Cake and Pastry na tayo. Kasi nga po guys, nagpokus ako sa ninegosyo ng mga cakes. At ayun nga guys, i-share ko sa inyo yung mga nagawa kong cake sa loob ng ng 3 buwan na pagiging isang baker ko. Ayan guys, ito po yung mga ilang cake na may mga videos ako na i-share sa inyo. Ayan, ang tagal ko nga ding nawala guys at wala akong mga update dito sa page ko na to. Wala akong mga vlog, wala akong mga long videos. Pero minsan reels, minsan wala talaga akong napopost sa page ko na to. At dahil nga guys, nung pagdating ko ng Pilipinas at pagdating namin dito sa lugar ko sa Mindoro ay talagang nagkasakit ako guys. Siguro nanibago ako sa ng Pilipinas, nang sanay ka ng araw-araw trabaho ka, tapos pagdating sa Pilipinas nahinto ka. Kaya yung sa mga kapwa ko OFW dyan na nagdanais mag-for good, ayan, dapat ready yung katawan nyo pagdating ng Pilipinas. Na grabe talaga yung naranasan kong sama ng pakiramdam. Parang naging almost 1 month siya na ganun yung pakiramdam ko. Then, nung gumaling na ako guys, na busy ako sa paggawa ng mga cakes. At ito na nga guys, yung mga cakes na nagawa ko. Ilan ito sa mga cakes na nagawa ko sa loob ng 3 months. Ayan. At hindi ko nga akalain guys, natadalhin talaga ako dito sa pagbe-bake. Kasi sabi nga nila, di ba, once na pinagpipray mo kay Lord, ibibigay ni Lord sa tamang panahon. Talagang matagal ko ng pangarap guys na mag-bake ng mga ganito, magawa ng mga cakes, magluto. Mahilig talaga ako guys. Talaga. Mahilig talaga ako guys sa luluto. Yan, yung talaga yung hilig ko, magluto ng mga kakanin, ng mga cakes at iba pa. Ayan guys, na sharing lang guys, na hindi ko talaga akalain na dadating ako sa point na maging isang baker ako at tatangkilikin ang gawa kong cake. At alam nyo guys, na kapag tinataas nyo kay Lord lahat ng gawain nyo, i-bless ni Lord. Lagi niyong itaas kay Lord lahat ng gagawin niyo sa buhay. At alam niyo guys, si Lord na yung bahala sa mga taong gagamitin niya para maging blessing para sa atin. Naalala ko nga guys, nung time na di-decide ako mag-for God, sobrang naguguluhan ako kasi unang-una wala akong ipon. Hindi ko sure kung makukuha ko yung aking loan service. Ayan, kaya parang sabi ko, paano na lang pag umuwi ako ng Pilipinas, wala akong ipon. At maraming mga tao guys, mga kakilala na hindi naniniwala na wala talaga akong ipon. At yun na nga guys, nung nag-decide ako, sobrang nahihirapan ako. Kaya nag-pray ako na sabi ko, Lord, ibigay nyo yung sign sa akin na ano ba ang dapat kong gawin. And alam nyo guys, nung nag-open ako ng Bible, talagang unang-unang pinabasa sa akin ni Lord yung sa Isaiah 41 verse 10. Ang sabi doon guys ng Panginoon, sabi niya, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Dito ako biglang napaisip na, bakit nga naman ako mangangamba? Doon ko na-realize na, bakit nga naman ba ako mangangamba? Noong nga umalis ako ng Pilipinas, wala kaming bahay, wala kaming lupa, wala kaming kahit ano, na nakikitira lang kami. Tapos ngayong uwi ako ng Pilipinas, lahat yun meron na. Kaya parang hindi ko nakita yung mga positive, nakita ko lang negative nung time na yon. Kaya nung nabasa ko itong verse na to, sobrang na-amaze ako. At ngayon guys, tuwing dumadating na may mga nag-o-orders ng mga cake sa akin, sobrang natatouch ako, naiiyak ako. Kasi dito ko naalala yung verse na sinasabi ni Lord sa akin na, bakit ka, yun, natithirst ako. Oy! OA. Ayan, yung sabi sabi nga dun, 'di ba sa Bible na bakit tayo mangangamba, magtiwala lang tayo kay Lord. Ayan, guys, sa mga ganyan na nangangamba kayo na ganito, bakit wala, dadating yung time na walang-wala ka talaga. Pero alam nyo guys, pag nagtiwala kayo kay Lord, ibibigay ni Lord lahat ng hinihingi mo.